Ang mga social media influencer na sina Andrew at Tristan Tate ay muling laman ng balita balik sa US at muling nakaposas. Inaresto ang dalawa nitong weekend sa Miami dahil sa investigasyong kriminal na laganap na sa buong mundo. Hinili ng mga piskal sa UK na maging maikli lang ang pananatili ng mga Tate sa US kasabay ng paghiling nila ng extradition para harapin ng magkapatid ang 12-12 ng sakdal laban sa kanila. Mayroon kaming mga detalye tungkol sa nangyari sa isang federal na korte ngayong araw. Dagdag pa, makakausap ko rin ng isang kilalang abogadong tagapagtanggol sa mga kasong kriminal. At makakausap ko ang isang miyembro ng US Marshal Service na makakapagbigay sa atin ng silip sa loob kung paano ang naging pag-aresto kina Andrew at Tristan Tate. Baligayang pagdating sa sidebar mula sa Law and Crime. Ako si Jesse Weber. Matagal na rin mula nang huli nating kapag-usapan sina Andrew at Tristan Tate. Mga social media influencer na nagsasabing misogynistic sila na may kasong kriminal sa mahigit isang bansa. Sa ngayon, habang nare-record ko ito, nasa ostodya ng federal na autoridad sa Miami, Florida ang magkapatid. Iniintay nila ang desisyon ng hukom kung ibabalik sila sa UK para harapin ang mga kasong may kinalaman sa mga krimeng sexual. Narito sina Andrew, 39 na taong gulang, at Tristan Tate, 38 taong gulang. May dual citizenship sila sa US at UK. Ngunit nitong mga taon, paulit-ulit na nakulong ang dalawa sa Romania at nakalabas din. Lumipat sa Romania sina Andrew at Tristan matapos batikusin online ang kakulangan ng kalayaan sa ibang bansa. Noong huling bahagi ng 2022, inaresto sila kasama ang dalawang babae. Inakusahan silang umaakit ng mga babae para sa sexual na pagsasamantala at sex work websites gamit ang pangakong relasyon o tulong sa influencer career ng magkapatid na Tate. Paulit-ulit sinabi ni Andrew Tate na walang ebidensya laban sa kanya at may lihim na sabuatan. Matagal silang nakakulong at naka-house arrest bago payagang umalis ng bansa ng korte noong nakaraang taon. Lumipad sila patungong Florida sa pribadong jeep bago bumalik sa Romania. Patuloy pa rin ang kaso sa Romania pero ayon sa mga ulat, nagkaroon ito ng ilang hadlang sa proseso. Pero kasabay ng pagharap nila sa mga paratang sa Bucharest, ilang kababaihan din sa UK ang nagsampa ng reklamo laban sa mga Tate. At ngayon, ang mga lalaking ito ay nahaharap sa 12-12 ng kaso doon. Paglapag nila sa Miami noong Sabado, inaresto sila dahil sa sealed warrant bilang bahagi ng extradition request. Ayon sa Crown Prosecution Service sa UK, sina Andrew at Tristan ay sinasampahan ng kaso kaugnay ng 4 pang umano'y biktima at mga insidenteng naiulat na nangyari mula 2010 hanggang 2017. Bukod sa mahabang listahan ng mga kasong kinakaharap nila, ayon sa The Guardian, haharap pa sila sa 12-12 ng iba pa. Sinampaan ng CPS si Andrew ng 7 kaso ng panggagahasa, 3 kaso ng pag-ayos o pagpapadali ng trafficking para sa sexual na pagsasamantala, 3 kaso ng pananakit na nagdulot ng pinsala at 19 na kaso kaugnay ng malaswang larawan ng bata at matinding pornografya. Kaya sa kabuuan ayon sa BBC, si Andrew ay may kabuuang 42 kaso na kinakaharap sa UK. Si Tristan naman ay may 17 kaso. Sinabi ni Malcolm McCarthy, pinuno ng CPS Special Crimes Division. Ang mga kasong ito ay isinampa matapos tumanggap ng bagong ebidensya mula sa pulisya ng Bedfordshire na nagdala ng kabuuang umano'y biktima sa 7. Mariing itinanggi ng mga abogado ng mga Tate ang anumang maling gawain. Ang abogado na si Joseph McBride ay hindi nagpaligoy-ligoy sa isang mahabang pahayag at sinabi, alam ng buong mundo na inosente sina Andrew at Tristan Tate. Ang kanilang mga kaaway ang pinaka-nakakaalam nito. Iyan ang dahilan ng pag-atake sa kanila. Dagdag pa niya, unawain ninyo ang ginawa ng Britanya. May kasunduan ang UK at Romania na hindi magre-request ng extradition ng UK habang may kaso sa Romania. Isinasagawa na ngayon ang mga prosesong ito. Umira lang kasunduang yon dahil walang bansa ang may karapatang tapakan ng hudisyal na soberanya ng iba para sa pansariling kapakinabangan sa politika. Binali ng UK ang sarili nitong pangako sa sandaling naging kapakipakinabang para sa kanila na sirain ito. Ganyan sila. Ang tanging layunin ng extradition demand ay dukutin sina Andrew at Tristan gamit ang dokumento bago pa ibunyag ng Amerikanong hurado ang katotohanan sa mundo. Kampante kaming kapag nakita ng mahusay na hukom ang katotohanan at hinarap ng DOJ ang pang-aabuso sa kapangyarihan, makakalaya sina Andrew at Tristan Tate. Hindi ginagagawa ng Amerika ang maruming trabahong pampulitika ng Britanya. Hindi rito, kailanman. Ayon kay McBride, ang mga pag-aresto ay inaprubahan ng mababang ranggo na opisyal sa DOJ. Ayon sa ulat,
Sinabi ng departamente sa Associated Press na inaprubahan ng pamunuan ng Criminal Division nito ang mga pag-aresto. Si Matt Dury, na nakausap na natin dati sa programang ito, isang abogadong kumakatawan sa 4 na umani biktimang Briton, ay may sinabi para sa The Guardian. Si Andrew Tate ay ngayon ay nahaharap sa totoong posibilidad ng extradition papuntang UK matapos ang mga taon ng pampublikong kampanya ng 4 na babaeng Briton na aking kinakatawan. Ilang taon na nilang ipinaglalaban na may gawin na aksyon. At ngayon, hinihikayat ko ang mga autoridad na tiyakin na ang kasong ito ay umusad sa lalong madaling panahon. Si Andrew at Tristan Tate ay inakusahan ng mabibigat na krimen gaya ng maraming kaso ng panggagahasa at human trafficking. Kailangan nilang harapin ang hustisya. Ipinakita ng BBC ang proseso ng ganitong kahilingan. Ang Crown Prosecution Office ang gumagawa ng kahilingan at pinapatunayan ito ng hukom. Ang huling kahilingan ay pinapadala sa Home Office na siya namang nagpapasa nito sa US State Department. Pag-aaralan nito ng korte sa US at si Secretary of State Marco Rubio ang may final na desisyon, kaya extradition ang usapan dito. Lumabas noon ang chismis na sina Tate, parehong sumusuporta kay Pangulong Donald Trump, ay maaring maapektuhan ng pakikialam ng Pangulo sa kanilang kaso. Pero sinabi ni Trump na wala siyang alam tungkol dito, ayon sa Time Magazine. Gayunpaman, sasabihin ko sa iyo, iniulat ng outlet na si Donald Trump Jr. ay dating na-quote na nagsabing ang pagkakakulong ng magkapatid sa Romania ay ayon sa kanya, ganap na kabaliwan. Ayon kay Ben Keith, isang barrister na dalubhasa sa extradition law, kung lalabanan ni Tate ang aplikasyon para sa extradition, maaaring umabot ng ilang buwan ang kaso sa legal system ng Britanya. Alam kong off-topic pero may pusa ba sa inyo? Importante ito. Pakinggan nyo ako. Sino ba naman ang ayaw na maging malusog at masaya ang kanilang pusa, di ba? Pakainin sila ng Smalls, ang ating sponsor, susunod na pinakamagandang bagay. Karaniwan, murang pampadami, tira-tirang karne, at artificial lang ang sangkap sa pagkain ng pusa. Kaya kalusugan nila ang nasasakripisyo. Totoo yan. Iba ang Smalls dahil walang preservative at 100% human grade ang sangkap, gaya ng nasa ref mo. Kailangan ng pusa ang protina para sa enerhiya. Kailangan din nila ng maraming hydration para manatiling malusog at maayos ang pangangatawan. Ngayon, buti na lang, hindi bababa sa 80% animal protein ng Smalls at maingat niluluto ang fresh na sangkap para mapanatili ang nutrisyon, hydration at lasa. 88% ng cat owners ay nagsabing gumanda ang pagtunaw, kuminis ang balahibo at dumami ang enerhiya ng pusa nila matapos pakainin ng Smalls. Pinupuri rin ito ng mga eksperto. Itinanghal ng Forbes ang Smalls bilang pinakamahusay na cat food sa lahat. Ang mga tagasuri ng BuzzFeed ay nagulat na gustong-gusto ito ng mga pusa nila. Nagsisimula ang kalusugan ng iyong pusa sa kung ano ang kanilang kinakain. Subukan ng Smalls at makakuha ng 60% diskwento sa unang order, may libreng shipping at treats habang buhay sa smalls.com/sidecar. Marami tayong pag-uusapan. May naganap na pagdinig ngayon na tatalakayin ko. Pero una, dalawang magkaibang pananaw muna. Gusto kong ipakilala si Bradford Cohen, isang kilalang criminal defense attorney na umahawak ng high-profile na kaso at sikat na personalidad. Gusto kong marinig ang opinion niya kung ano ang dapat nating isipin dito. Panoorin natin. Kumusta, Bradford? Masaya kitang makita. Maraming salamat sa oras mo. Malaking pangyayari ito. Malaking pangyayari talaga ito. Inaresto sila habang nasa Miami sila. Ngayon, may dagdag pa silang mga kaso bukod pa sa mga nauna nilang kinakaharap. May kaso pa sila sa Romania. May posibleng investigasyon sa Florida. Anong opinion mo sa mga nangyari nitong weekend? Ang pakalahatang pananaw ay, alam mo na, sa madaling salita, nasa Florida sila. Inaresto sila dahil sa extradition na ito. Meron pa rin silang nakabimbing kaso sa Romania. At iyan ang magiging interesante tungkol sa extradition na ito dahil may sinasabing kasunduan umano sa UK para sa prioridad. At madalas namin ginagawa ito sa iba't ibang estado na maaring may iba't ibang kaso laban sa mga individual. Yan ang sitwasyon nila sa ngayon. Meron silang mga nakabimbing kaso sa Romania, meron din silang mga nakabimbing kaso sa England. Ang extradition na ito ay para sa kaso sa England na dapat sana ay ipagpapaliban muna hanggang maresolba ang mga kaso sa Romania. Bakit nila gustong labanan ng extradition? Ano ang kinababahala nila sa pagbabalik sa UK? Kung babalik ba sila sa UK, baka mangyari na. Hindi ako sigurado, hindi ko talaga alam kung paano gumagana ang usapin ng piyansa doon. Posible rin kayang ikinababahala nila na baka pagbalik nila roon ay hindi sila makapagpiyansa at makulong habang hinihintay ang paglilitis. Ibig sabihin, lalabanan natin ito dito sa Estados Unidos. Pero di ko alam ang proseso pag nilalaban ng extradition. Makukulong pa rin ba sila dito?
Sige, himayin natin. Marami ka nasabi kaya hahatiin ko ito. Sige. Oo, sige. Sa tingin ko nilalabanan nilang extradition dahil una, may sinasabing matagal ng kasunduan sa UK na hindi hihilingin ng UK ang extradition habang nakabinbin pang kaso sa Romania. At sa tingin ko, may isang tao siguro sa DOJ o iba pa na nagdesisyong isumite ang warrant na ito sa magistrate judge. At pinirmahan ito ng magistrate judge. Ganon kung paano na ibibigay ang warrant. Ganon nagsisimula ang extradition. Ngayon, yan ang unang yugto. Sa ikalawang yugto ng usapan kung bakit nalalalabanan ang extradition, una, dahil yon sa nasabing kasunduan. At pangalawa, dahil malamang ay mananatili sila sa kustodya habang nililipat papunta ang Inglaterra. Naranasan na nila ito sa Romania, di ba? 8 buwan o 1 taon silang nakakulong ng walang kaso. Pagkatapos, sa kalansinampa, may mga kasong ibinaba, may nakabinbin pa, kinumpis ka rin lahat ng gamit nila. Ibig ko sabihin, medyo nakakabaliw talaga yung nangyari sa Romania. Kung paano ito naganap at kung paano hindi sila pinayagang umalis kahit saan. Kaya siguro natatakot talaga sila, sa tingin ko, na manatili sa kustodya. Ngayon, paano ba gumagana ang extradition dito sa Estados Unidos? Sa pangkalahatan, wala kang karapatan sa piyansa pagdating sa extradition at kung paano ito gumagana ang 3,184 USC. 3,184 ang namamahala dito. Tama ba? Sa pagdedesisyon sa piyansa, tinitingnan kung flight risk sila at kung banta sila sa lipunan. Wala silang karapatan sa piyansa. At malamang, sa mga kasong ganito, hindi binibigyan ng piyansa ang mga individual. Ngayon, bakit iba ang kaso nila? Ilang bagay. Una, nakalabas na sila. Wala namang mangyari. Ligtas ang lipunan. Pangalawa, kilalang personalidad sila. Kung gusto nilang tumakas, matagal na nila itong ginawa. Pwede silang pumunta sa Vietnam, pwede silang pumunta sa iba't ibang bansa na walang extradition sa kahit sino. Romania, Amerika, Inglaterra, pwede naman silang pumunta ron pero hindi nila ginawa. Kaya sa tingin ko, mahina ang argumento ang flight risk. At yung pangatlong bagay na talagang pinakamalaga para sa akin ay may kasunduan ng UK na may prioridad ang Romania. At ang argumento talaga dito ay parang may isang taong kumilos nang wala sa otoridad na nagsumite ng warrant at ito ay pinirmahan ng isang mahistrado. At yung mahistrado na yon, alam mo na, wala siyang alam tungkol sa kahit anong kasunduan sa UK tungkol sa insidente sa Romania. Kaya marami silang kailangan ayusin. Ang magiging mahalaga dito ay ang pagdinig tungkol sa extradition. At saka kung handa rin ng UK na bigyan sila ng piyansa o anumang uri ng pagpapalaya mula sa extradition mismo. At hayaan silang pumunta sa Inglaterra sa sarili nilang kusa. Sa palagay mo ba makikialam ang White House? Bakit ko nasasabihan? Sinabi ni Ginoong McBride sa mga reporter na naniniwala siya na sina Marco Rubio at ang iba pa sa administrasyong Trump ay hindi pabor sa komunismo. Tutol sila sa pag-uusig dahil sa malayang pananalita. Iniisip ko lang na based sa prinsipyo at dahilan ng pagkakahalal nila, ayaw nilang may dalawang malayang mamamayan na pupunta sa bansa kung saan sila ikukulong dahil sa politika. Sa tingin ko, interesante yan. Hindi ko sure kung makikialam ang White House or kung kailangan talaga nilang makialam. Sa tingin ko, magkakaroon ng palitan ng mga email. Sa palagay ko, magkakaroon ng testimony o call sa kasunduan ng UK na ipagpaliban ang extradition hanggang matapos ang kaso sa Romania. Hindi ko alam kung kailangan ito, pero sa tingin ko, magkakaroon din ng argumento tungkol sa pagiging patas. Tama? Kung ang UK nga ay pumayag na maghintay hanggang matapos ang kaso sa Romania, na hindi naman kakaiba. Maraming bansa, maraming estado ang gumagawa nito. Kung titingnan mo ang kaso ni Dirk, may kaso siya na nakabinbin sa Chicago. May kaso rin siya na nakabinbin sa California. Kailangan nilang magtakda ng prioridad kung sino ang mauuna. Kaya may ilang jurisprudensya at may ilang magagandang kasaysayan tungkol sa iba't ibang bansa na nagbibigay ng prioridad sa mga estado ngayon. Hindi ko alam ang mga bansang iyon. Sa tingin ko, hindi nila kailangang makialam. Sa tingin ko, magiging issue ito ng DOJ. At magiging tungkol ito kung ang warrant na ito ay naibigay ba ng mali sa madaling salita kung hindi nila alam na may ganitong kasunduan ang UK. May tao mula DOJ na nagsabing may warrant laban sa kanila kaya isumite na lang ito sa mahistrado.
Hindi ito karaniwan pero nangyayari. Kaya sa tingin ko, hindi naman kailangang makialam ang White House. Sa palagay ko, kakaiba talaga ang mga pangyayaring at kasong ito. Kaya hindi ako magugulat kung, alam mo na, makialam ang kalihim ng Estado sa ganitong uri ng kaso. Alam ko na iba ang batas at mga kaso, pero gusto ko pa rin marinig ang opinyon mo tungkol sa kinakaharap nila sa UK. Kaya ulitin ko lang, si Andrew Tate ay iniulat na may 42 kaso na kinakaharap. Kabilang dito ang panggagahasa, human trafficking, malaswang larawan ng bata, at pananakit. Si Tristan Tate ay may 17 kaso ng sexual na pag-atake, panggagahasa, at human trafficking. Sa kabuuan, may 59 na kaso silang kinakaharap. Alam na natin na may kinakaharap na silang mga kaso ng panggagahasa at human trafficking sa UK mula sa mga alegasyon noong 2012 hanggang 2015. Mukhang ito ay tungkol sa isang investigasyon kaugnay ng 7 babae na naganap o di umano'y naganap sa silangang bahagi ng England mula 2010 hanggang 2017. May civil lawsuit din sila sa UK mula sa 4 na babaeng nag-akusang sexual na inabuso sila ng mga ito. Kaya pag-usapan natin ang bigat ng mga kasong ito at paano ito inaharap ng isang defense attorney. Kaya napakabigat ng mga kaso, malinaw naman, napakabigat din ng mga paratang. Sa aking palagay, ang hindi ipinapakita ng mga paratang na ito ay ang mga kasong matagal nang nakabinbin. Sa tingin ko, may nakabinbing kaso noon sa Estados Unidos. Hindi ko alam kung naibasura na ito. Marami sa mga bagay na ito ay may proseso ng discovery. At may ilang pag-usad na rin tungkol doon na ang mga kwento ay hindi eksaktong tulad ng sinasabi ng mga dalagang iyon. Ganito talaga umatake ang defense attorney sa mga bagay na ito. Tinatanong mo tungkol sa insidente at tinitingnan ang ebidensya. Sinusuri mo kung anong ebidensya ang pending. Kung may extrinsic na ebidensya, yung mga saksi na sinasabing nandoon, o kung ang mga individual na ito ay nagsabi agad pagkatapos ng insidente o hindi. Bakit inabot mula 2010 hanggang ngayon bago lumabas ang mga alegasyong ito? Bakit may ganong katagal na pagitan? Patuloy naming kinu-question at hinahanap ang sagot sa mga bagay na ito. Alam mo, nakakatakot talaga ang mga alegasyon. Sa kaso ni Sean Combs, matindi ang mga alegasyon laban sa kanya, pero naabsuelto siya sa karamihan ng mga sakdal. Kaya alam mo, dito sa Amerika, lahat ay itinuturing na inosente hanggat hindi pa napatutunayan at pagkatapos lamang ng paglilitis. Kaya meron kang presumption na inosente ka sa buong paglilitis hanggang sa magpasyang hurado kung ikaw ay may sala o wala. Kaya kapag tinitingnan ko ang mga kasong ito, alam mo, hindi magagandang mga paratang, lagi silang masama. Ang mga sexual na paratang ay kabilang sa pinakamasama dahil sinisira nito ang reputasyon at pagkatao mo. Kumpara sa, alam mo na, kung malaking pagnanakaw o katulad nun, alam mo na. Kapag iniisip natin ang mga kaso ng sexual na pag-atake, napapaisip ka kung masama ba talaga ang isip ng tao, gaya ng sa kaso ng pagpatay, at paano natin ipinagtatanggol ang kaso ng pagpatay. Pareho lang din. Alam mo, iginigit nating tuparin ng taga-usig ang obligasyon nilang patunayan ang kaso nila. At kung may depensa tayo dito, kung may mga saksi tayo na nandoon na nagsasabi ng kabaligtaran sa nangyayari, ilalabas natin sila parang kahit anong kaso lang. At tuwing may kaso ako, palagi sinasabi ng lahat, yari na tong taon to o yari na tong taon to. Alam mo, may mga kaso na may DNA at fingerprints sa baril at mismong sa glove compartment ng kotse niya nahanap ang baril. Pero nakuha ko pa rin not guilty ang hatol. Kaya hindi ko alam lahat ng mga detalye at kalagayan ng kaso. At kapag nalaman na natin, malalaman natin kung ano ang magiging depensa. Nag-aalala ka ba na ang mga dating komento at panayam nila online ay makaapekto sa kaso? Sa tingin ko kahit papaano, kahit dito sa Estados Unidos, usapin ito ng pagpili ng hurado, kung paano ka makakahanap ng patas at walang kinikilingang hurado. Dahil ito ang pinagkaiba nila sa ibang mga tao na sa huli ay inaaresto at sinasampahan ng kaso. Minsan, bigla na lang itong lumalabas. Minsan, parang ewan ko. Parang wala akong alam tungkol kay Bill Cosby, di ba? Hindi naman ako kasama sa mga grupo nung nakilala niya siya. Pero gusto mo ng jello? May mga tao na, alam mo yon, yung iba? Oo, hindi. May mga tao na parang, grabe, kilala ko siya. Alam mo yon, hindi ito nakakagulat.
Yung iba naman parang, ha? Tatay ng Amerika? Saan galing yun? Andrew at Tristan Tate. Na yun ulit, inosente sila hanggat hindi napapatunayang nagkasala. Pero kailangan ko itanong, parang yung mga sinasabi nila, iniisip ko, baka maging komplikasyon yun para sa kanila. Pwede mahirapan sila makakuha ng patas at walang kinikilingang hurado. Hindi ko rin alam ulit, hindi ko alam lahat ng pamantayan sa UK at kung paano gumagana ang batas doon. Pero iniisip ko lang, baka pwede rin magamit yun bilang ebidensya. Kaya palagi akong nag-aalala kapag nire-representa ako ng isang kilalang tao. Kasi palaging may mga pahayag or palaging may kono sa internet, lalo na ngayon, kahit hindi kilalang tao. Alam mo yon, pero kapag nire-represent ako ang mga individual, mga high-profile na individual, na marami na ako na-handle, nag-aalala talaga ako sa mga nasabi na nila. At ang mas inaalala ko pa minsan ay kung paano ginagamit ng mga piskal yon, kung paano nila binabaluktot para magamit laban sa kanila. Madalas din mangyari yon. Tingnan mo yung mga rap lyrics na ginagamit ngayon. At nagkaroon na ako ng mga kaso kung saan ang mga state attorney o federal US attorney ay minanipula ang mga salita para bumagay sa gusto nilang kwento o alam mo yon, binabago nila ng buo. Kaya pareho lang yun sa rap lyrics, alam mo yun, nakaka-alarma ba sa akin na sinasabi ng tao na, oy, may dala akong baril na kalibreng 45 at umiikot ako sa lugar? Nakakabahala kasi alam kong kailangan ko yung harapin. Kaya ang magiging mahalaga dito ay kung ano ang gagamitin nila at kung paano nila ito gagamitin. At sa tingin ko, dapat talagang pagtuunan ng pansin yan, lalo na sa Estados Unidos. Palagi kong isinusulong ang mas maigpit na paglilimita sa saklaw ng mga liriko ng rap at sa mga sinasabi ng isang tao. Dahil tayo ay isang bansa at tayo ay isang bansang may kalayaan sa pagpapahayag. Pinapaliit ito para ito ay akma sa aktwal na kaso. Isang tao nagsasabi, uy, hindi ko gusto. Alam mo yon, yung mga babae na malande, tapos alam mo yon, sila ay nasa isang kasong may kinalaman sa sex. Bigla na lang, gustong gamitin ng piskal ang pahayag ngayon para raw sa ibang dahilan, pero alam natin na para yon sa ebidensya ng karakter. Alam mo, hindi dapat pinapayagan yon. Kaya nababahala at nag-aalala ako. Depende sa pahayag at kung paano nila ito ipapasok. May isa pa akong tanong. Sabi sa CNN, iniimbestigahan ng Florida ang magkapatid at may aktibong investigasyong kriminal. At si James F. Meyer, ang Attorney General ng Florida, ay nagpost sa X matapos i-anunsyo na naresto ang magkapatid. How the turntables, tuldok, tuldok, tuldok. Paano ito nakakaapekto sa anumang kaso o investigasyon sa Florida? Una, Hindi ko maintindihan yung tweet na how the turntables. Binasa ko at parang may ibig siyang sabihin. akala ko iba yun. Parang how the tables have turned, siguro. Hindi ko alam ang ibig niyang sabihin sa how the tables turned. Siyempre, alam mo, pakinggan mo. Kung may aktibong investigasyon, harapin mo ang aktibong investigasyon. Hindi ko pinapalampas ang mga pagbabanta. Hindi ako natitinag, alam mo, palaging may mga abogado na napapadala sa akin ng mga liham tungkol sa kanilang mga kliyente at mga bagay na ganyan. Wala talaga akong pakialam sa mga liham, wala akong pakialam sa mga tawag, wala akong pakialam sa mga tweet. Kung may kaso ka, isampa mo ang kaso. Kung wala kang kaso, huwag mo nang isampa at huwag mo nang i-tweet tungkol dito. Ako yung tipo ng tao na gusto talagang suntukin ang mga tao sa mukha. At hindi ko na sinasabi sa kanila, alam mo yon, na parang, uy, kung ipagpapatuloy mo yan, susuntukin talaga kita sa mukha. Parang gawin mo na lang. Parang suntukin mo sila sa mukha o wag na lang. Para sa akin, isa yan sa mga bagay na walang kwenta sa akin ang mga banta. Mas mahalaga sa akin ang gawa kaysa sa banta. At kung may ipapakita ka, ilabas mo na. Habang nag-uusap kami, sinabi bigla ng producer kong si Savannah na biro lang yon mula sa The Office. Sabi ni Michael Scott, how the turntables. Grabe. Gosh. Kaya siguro, nagbibiro lang siya. Hindi ako, alam mo yan, hindi ako kasing astig ni James na Attorney General ng Florida. Mas astig talaga siya. Mas astig siya kaysa sa akin. Hindi ko nga naintindihan yon. Binasa ko yon pero siguro dahil sa edad ko, di ko naintindihan. Maganda rin may lagay sa tamang konteksto. Ano bang dapat kong sabihin? Hindi ko alam kung ano yun. Ilagay mo sa konteksto. Pero gaya ng sinabi ko, hindi talaga ako nagbibiro tungkol dyan. Kasi kapag may kaso kang isinampa laban sa isang tao, o nililitis mo ang isang kaso, hindi talaga yun biro. May mga piskal na nagsabi sa akin na magiging masaya at magandang practice ang paglilitis na ito. Alam mo yun, buhay ng isang tao ang nakataya dito at hindi ito practice. Hindi ito masayang paglilitis. Isang bagay ito na sobrang seryoso para sa akin. Sa tingin ko, marami sa mga empleyado ko ay sobrang seryoso rin dito. At gaya ng sinabi ko,
Hindi ito biro. Kaya kung may ebidensya ka, isampa mo ang kaso. Kung wala, wag mo nang ituloy. Tingnan natin kung saan hahantong ito. Bradford Cohen. Ikaw pa rin ang pinakamagaling. Sige, ipakikilala ko si Emily Maddox, isang miyembro ng United States Marshal Service, Regional Affairs, Northern Europe Office of International Operations. At ikukuwento niya sa atin ngayon kung paano nangyari ang pag-aresto kina Andrew at Tristan Tate. Paano ito nangyari? Ano ang hindi natin nakita sa lahat ng video sa social media? Emily, salamat sa oras mo. Una sa lahat, para lang malaman ng ating mga manonood at tagapakinig, ikaw ba mismo ang talagang naging bahagi ng aktual na pag-aresto sa magkapatid na Tate? Tama ba? Tama yon. At sa anong kapasidad? Tama, nagtatrabaho ako para sa United States Marshal Service at ang ahensya namin ang responsabale sa pagsasagawa ng pag-aresto. Ang mga marshal na nakatalaga sa Southern District ng Florida at Miami ang siyang nagsagawa ng pag-aresto noong Sabado. Pwede mo ba kaming bigyan ng impormasyon kung paano, kailan, at ano ang proseso ng pangyayaring yon? Siyempre, mayroon kasing kasunduan sa extradition ang Estados Unidos at ang United Kingdom. At alinsunod sa kasunduang iyon, nagkaroon ng kahilingan para sa extradition mula sa mga awtoridad sa United Kingdom. Ang kahilingang iyon ay ipinadaan sa Department of Justice. At namo ito ay itinuring na aprobado, ipinasa ito sa Southern District ng Florida at naglabas ng warrant ang isang federal na hukom sa Miami. Pagkalabas ng warrant, inatasan na ang United States Marshal Service na lumabas at isagawa ang pag-aresto sa kasong iyon. Bakit sa oras na yon habang papunta sila sa laban? May estratehiya ba doon? May particular bang dahilan kung bakit nangyari yon sa mismong sandaling yon? Ang dahilan, base sa maaari kong ibahagi, ay ang sandaling yon ay may impormasyong lantad sa publiko na dadalo sa event na iyon ang magkapatid na Tate. Kaya napagdesisyunan na gawin ito sa oras na iyon. May pag-aalala ba tungkol sa kanila? Dahil high profile at mayayaman sila, nakakaapekto ba yon sa pagdakip sa kanila? Naman, oo. Palaging isinasama yon, pati na rin ang iba pang mga detalye. Ang aming prioridad ay palaging maisagawa ang pag-aresto sa pinakaligtas na paraan hanggat maaari. At kaya iyon ang aming pangunahing prioridad. Sa kasong ito, gaya ng iba pa. Binahan ng mga video ng kanilang pagkakadetain ng social media. Pero ano ang hindi natin nakita? Ano ang hindi natin nakita o nakunan ng bodycam tungkol sa pag-aresto, pagproseso, mga tanong sa kanila, at pagsusuri? Ano ang nangyayari na di natin nakikita? Kaya ang malaking bahagi na di ninyo nakikita ay ang legal na prosesong ipinaliwanag ko kanina, ang aktual na proseso bago maglabas ng warrant. Pero sa kasong ito, napakabilis ng pag-aresto. Oo, talagang walang naging problema doon. At kaya naman, wala talagang masyadong nangyayari doon na hindi mo nakikita. Ilan bang iba't ibang unit ang naka-assign sa isang aresto na ganyan? Ilan bang iba't ibang tauhan? Tama, depende kasi yan sa aresto at wala akong eksaktong bilang nung araw na yon. Pero ang mga task force ng Marshal Service tulad ng nasa South Florida ay binubuo ng iba't ibang ahensya ng pagpapatupad ng batas mula sa lugar. Kasama diyan ang Miami Police Department, pati na rin ang iba pang federal, state at lokal na ahensya na bumubuo sa mga miyembro ng task force. Kaya ilan sa kanila ay nandoon nung araw na yon. Naintindihan ko. Tingnan mo, nabanggit ko na ito dati at mukhang magiging malaking legal na issue ito, isang labanan sa usapin ng extradition. Meron kasing kasunduan, di ba? May kasunduan kasi ang UK at Romania na kung may kasalukuyang proseso sa Romania,
Hindi pwedeng maglabas ng warrant ang UK. Subukang hilingin ang extradition ng magkapatid na Tate bago matapos ang proseso sa Romania. Hindi ko alam gaano kalaki ang involvement ng US Marshal Service dito. Pero pwede ba nilang sabihin na hindi natin pwedeng gawin ito dahil sa Romania? O lumabas ba yon dahil sa Romania? O may mga autoridad ng Romania na lumalapit At nagsasabing hindi natin pwedeng gawin ito? UK, sorry, may problema at conflict dito. Tama, hindi ko masasagot yan ng eksakto. Ang otoridad na pinagbabatayan ng United States Marshal Service ay ang Federal Arrest Warrant na inilabas ng isang hukom sa Southern District of Florida. Doon ang gagaling ang otoridad ng Marshal Service, gaya ng ibang kaso na may arrest warrant. Ang mga legal na issue sa likod niyan ay hindi talaga namin pinakikialaman. Nakuha ko. May impormasyon ba sa kanilang pag-aresto o pagkakakulong? May nasabi o nagawa ba sila na pwede mong ibahagi? mahalaga o kapansin-pansin. Wala, ang pagkakaintindi ko, kahit na hindi ako nandoon sa lugar, ay naging maayos sila at nakipagtulungan at ang pag-aresto ay naisagawa ng walang anumang insidente o problema. Walang mga armas sa kanila o anumang bagay na ganun? Wala. Emily, maraming salamat sa paglalaan ng oras mo. Sa tingin ko, talagang interesante ito at gusto kong marinig ang pananaw mo kung ano ang dapat nating pag-isipan habang nangyayari ang mga ganitong uri ng pag-aresto, lalo na itong isa. Siyempre, salamat din. Masaya ako narito. Sabi ko nga, may pagdinig na yon pero sobrang ikli lang. Laganap ito sa harap ni US Magistrate Judge Lauren Lewis Na nagtakda ng panibagong pagdinig sa susunod na Lunes. Ayon sa abogado, lalabanan nila ang extradition at dumalo ang magkapatid sa korte ngayon. Nakaunipormeng tanda pangkulungan at may posa sila ayon sa ulat ng Associated Press. Tingnan mo, ito ang simula ng posibleng masalimuot at interesanteng laban sa extradition. Dapat tukuyin ng hukom kung natutugunan ng extradition conditions. Kung, gaya ng napag-usapan natin, mapapakomplikado ito ng usapin sa Romania. Kaya't makikita natin kung saan ito patutungo at tututukan natin ng mabuti ang mga mangyayari mula ngayon hanggang sa susunod na Lunes. At syempre, kung ano ang mangyayari sa susunod na Lunes. At yan lang muna ang meron kami para sa inyo dito sa Sidebar mga kaibigan. Maraming salamat sa pagsama sa amin. Tulad ng dati, mag-subscribe sa YouTube, Apple Podcast, Spotify o iba pang podcast platforms. Mapapanood din kami sa Peacock ng NBC. Sundan ako sa X, Instagram, at sa Jesse Weber Live sa News Nation Lunes-Biyernes alas 11 ng gabi Eastern Time. Kita-kits mga kaibigan!